papalit tayo ng water outlet at saka thermostat housing ng Ion. Mabilis magbawas ng coolant sa reservoir. Ito kakalagay lang natin kahapon ito ng coolant, halos lagpas nga dito sa sa full niya sa maximum. Tingnan mo ngayon, pagbalik ni sir, yan, magbawas na kaagad. Halos malapit na sa kalahati. So ito ang papalitan natin, ito thermostat, kasi yung water outlet ni sir may leaks na, nagbabawas na ng coolant, may leaks na. So ito isasabay na natin tong thermostat housing, gawa ng ano na rin to 10 taon na. So ito malutong na rin to. So ang cooling system kasi ni Ion, lahat plastic. So mas maganda dahil gawa nga sa 10 years na, sabay na papalitan para wala nang isipin si sir. Ito yung water outlet ni sir. Yan, pudpud na to. Yan. Ang pudpud na yan, pudpud na yung plastic niya. Kung tubig ba tong gamit ni sir, ano na to wasak na to. So dahil nga coolant, tumagal pa siya ng 10 taon. So dito dumadaan yung tagas niya. Yan sa pagitan yan. So kung mapapansin nyo sa mga group ng Ion, ito ang pumuputok. Unang pumuputok yung water outlet. So ito yung nababaklas. Yan, ito mismo nababaklas siya dito. Dito mismo sa ano niya. Yan. Dito siya nagtatagas. Pag masyadong malala na, yung tipong hindi mo pinapansin kahit malakas na magtagas yung coolant mo sa reserve, tapos banto ka lang ng banto, yan, dito na nagtatagas yan. Tapos sa katagalan, ito, nabawasak na, natatanggal na siya. Yan, nahahati. Ang nagiging cause nun, overheat. So ito, papalitan na natin to. Lambot na nito, yun o. Kulay ano na, kulay brown na, malutong na. So dito pag nagtatanggal ka ng thermostat housing, kailangan mo talagang baklasin din to, o kaya ibaba itong alternator, tapos baklas din ng starter motor. So kailangan baklasin yung starter motor kasi may tornilyo pang nakatago dyan sa ilalim. Kaya medyo matrabaho din to pag itong nagpalit ka ng thermostat housing. So ito na yung bagong water outlet. Yan, kasama na yung sensor. Yan, bagong water outlet, kasama na yung sensor, pati yung mga o-ring. Ito yung bagong thermostat housing. So kasama na yung water inlet, kasama na yung valve sa loob. Yan, thermostat valve, tsaka yung housing. So ikakabit na lang natin yan. Tapos ito, may kasama pang hose. Dugtong to ng dugtong to ng thermostat housing at saka ng water outlet. Ito yung luma, busal na. Yan, busal na. Ito naman yung lumang niya, CTS, coolant temperature sensor, at saka tsaka thermostat valve ito. So kaya malinis pa siya, gawa ng coolant yung gamit. Yan, ganyan yung maganda, pag coolant ang gamit mo, talagang malinis yung cooling system mo, pati yung thermostat valve. Okay, yan. Nakabit na natin lahat. So pati ang pinalitan na rin natin, pati yung radiator, para fresh na yung cooling system ni sir. So okay na yan. Na-bleed na natin. Wala nang problema. Okay na. Okay.